Sabi nga rito sa John 20 verse 30, gumawa si Jesus na marami pang ibang mga tanda sa harapan ng kanyang mga alagad na hindi na isulat sa aklat na ito. So, aminado naman ng Biblia na hindi naman lahat ng ginawa ni Jesus ay naisulat. Pero ang tanong, paano ngayon yan, yung mga nakasulat? Sapat na ba yan? Sapat na ba yan? Ang sabi sa sumunod na verse, sa verse 31, ngunit ang mga ito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. So, importante, yung mga nakasulat na salita ng Diyos. Isinulat yan upang magkaroon tayo ng pananampalataya. Sumampalataya tayo na si Jesus, siya yung Kristo. Si Jesus, siya yung Kristo, yung Kristo, ibig sabihin ng Kristo, siya yung Mesaya. Siya yung inanoint ng ating Panginoong Diyos Ama para magligtas sa atin, sa mga tao. At sa ating pagsampalataya kay Kristo, ay magkaroon tayo ng buhay sa kanyang pangalan. Yung buhay na tinutukoy niya, katatalakay lang natin nakaraan, hindi yung buhay dito, dahil matagal na may buhay. Ang buhay na tinutukoy diyan ay buhay na walang hanggan. So yun ang purpose, pinaka-main purpose ng salita ng Diyos. Para magkaroon tayo ng tamang pananampalataya kay Kristo at para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So tungkol yan. Ang Biblia ay tungkol sa buhay na walang hanggan. Hindi tungkol sa financial na pag-unlad. Tungkol sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Kaya napakahalaga na ang tao naniniwala kay Jesus at sa kanyang mga salita. Palagi kong dinidiin niya, kung napapansin ninyo, pag nababanggit ko yung pananampalataya kay Kristo, palagi akong may kabuntot na kung nananampalataya ka kay Kristo, dapat nananampalataya ka rin sa kanyang mga salita. Sapagkat baliwala kung gusto mo kay Kristo, ayaw mo sa salita niya, anong klase yun? Ganitong klase yun, mga kapatid, sa John 12:48. Ang sabi rito ng Panginoong Jesus, nung siya'y nangangaral, sabi, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay merong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya ihahatol sa huling araw. So, importante. Kailangan tanggapin mo si Kristo, tanggapin mo rin ang kanyang salita. Magkasama yan dalawa. Ang nagtatakwil sa akin at, dalawa, di ba? At hindi tumatanggap sa aking mga pananalita. So, hindi po pwede sabihin tinatanggap ko si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng buhay ko. Kaya lang, ayoko ng Biblia, ayoko ng kanyang salita. Importante. Sapagkat magkasama yan Madaling kasing sabihin na tinanggap mo si Kristo iba naman yung tinanggap mo rin yung kanyang salita. At yan ang nakalulungkot sa bayan natin. Madalas kong ulitin yan. Kailangan patuloy tayong magbahagi ng tungkol sa salita ng Diyos. Sabihin natin sa mga tao na kinakailangan tanggapin nila si Kristo, kailangan tanggapin nila ang salita rin ni Kristo. Hindi yung tanggapin mo lang si Kristo. Kasi mag-interview ka ng mga tao. Marami. Dito sa Pilipinas, pag tinanong mo, nananampalataya ka ba kay Jesus? Halos lahat yan sasagot. Huwag ka lang mapupunta sa area ng Islam. Lahat yan sasagot, nananampalataya ako kay Kristo. Pero doon sa pangalawang tanong, naniniwala ka ba sa salita ni Kristo? Yung iba, sasagot, oo, sasagot, naniniwala ako sa salita ni Kristo. Pero bakit yung ibang aral hindi tinatangkap? Gaya halimbawa ng pagsamba sa mga larawang inanyuan, na dyan mayaman na mayaman ang Pilipinas sa pagsamba sa larawang inanyuan. Sino yung sumasamba sa larawang inanyuan? Halos lahat yan nananampalataya kay Jesus. Sabi nila. Pero alam natin, sa pagtuturo ng Biblia, ang tunay na nananampalataya kay Jesus, walang larawang inanyuan. Walang rebulto na niluluhuran. So, number one yan, mga kapatid. Sinishare natin si Jesus Christ sa mga kaibigan natin na lumuluhod pa rin sa mga larawan. Ang sinasabi lang natin sa kanila, yung lumapit ka kay Jesus para matulungan ka sa buhay mo. Hindi natin pinipinpoint kung ano yung problema niya. Ang problema niya, lumuluhod pa rin siya sa larawang inanyuan. Turo natin kung ano yung turo ng Biblia. Huwag tayong matakot. Huwag tayong mangimi. At ang sabi pa nga rito, kung itutuloy pa natin, importante yung salita ni Jesus. Yung sumunod na verse dyan, ang sabi,
Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. So, ang salita ng Diyos, salita ni Kristo. Sapagkat lahat ng sinasabi ni Kristo sa kanyang pangangaral ay galing sa Amang Diyos. Kung ano yung sinabi sa kanya ng Ama, yun ang sinasalita niya, yun ang ipinangangaral niya. At yung sumunod na verse, ang kahalagahan, kapag ang tao sumusunod talaga doon sa salita ng Diyos, na dala-dala ni Kristo, na ipinangaral ni Kristo, ito yung magandang pangako dyan sa talatang 50. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay nga na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama, gayon ko sinasalita. So yung mga utos ng Diyos, yung kanyang utos daw ay buhay na walang hanggan. Inuulit ko palagi, saan mo ba makikita ang utos ng Diyos? Dahil dun sa salita ng Diyos, sa madaling salita, sa Biblia. So yun po mga kapatid, ang pinaka-background dyan kung bakit mahalaga na patuloy tayong mangaral ng salita ng Diyos. Na patuloy tayong magbahagi. Linawin natin kung paano nila tatanggapin si Kristo. Hindi yung sasabihin lang natin, tanggapin mo si Kristo bilang tagapagligtas. Hindi naman, dati na nila alam yan. Nung bata pa ako, alam ko na yan Kahit di pa ako nagbabasa ng Biblia. Itinuro na sa akin ng mga magulang ko na si Kristo ay napako sa krus Na si Kristo ay tagapagligtas ko Na si Kristo ay Panginoon ko Kaya lang, problema ko nung bata ako, hindi ko masyadong alam ang salita ng Diyos. So, linawin natin kung paano nila tatanggapin si Kristo. Ipaliwanag natin na pag tinanggap mo si Kristo, dapat tanggapin mo din ang kanyang mga salita. Kailangan maging malinaw yun. Hindi yung tatanggapin mo lang na gano'n lang, na tiyatanggap kita, Panginoon, bilang tagapagligtas ko. Dapat nasa isipan ng taong nagsasalita ng gano'n na tinatanggap din niya ang mga aral, ang mga salita ni Kristo.